not included in the surveys. Hindi naman sa nire-rebat natin. Ang survey may sariling scientific methodology at ang survey may sarili pong paraan para masabing yan ay accurate. Pero, tatandaan nyo, may mga grupong hindi natanong doon. May mga grupong maaaring hindi yun ang tamang isinagot. May mga grupo na natanong, pero nilinlang lang yung nagtatanong. May mga grupong hindi pa talaga fix kung sino iboboto, pero basta may malagay lang, yun ang kanyang sinabi. So madaming factors. At tatandaan nyo, kung ang survey kinuha ilang araw bago mag-eleksyon, paano kung nagbago ang pag-iisip ng mga kababayan natin nung palapit na siya sa presinto? Paano kung biglang nagbago ang kanyang pag-iisip noong gabi bago mag-eleksyon? So ano ibig sabihin? So many moving factors. And therefore, I'm not saying that you should not rely on surveys, but what I am saying is surveys are not election per se. Diba? So yun lang po ang aking masasabi doon. Without demeaning or casting doubt on the integrity of surveys. This will remain to be the basis of our decision, the basis of to vote or not to vote to certain persons, and perhaps yung survey din pwede magsabi sa atin kung ano ba talaga ang kalagayan sa kasalukuyan. John Mendoza, Inquirer.net. Good afternoon, Chairman. Yung kampo ni Pastor Kibuloy, si Attorney Torion, sinabi niya po na hindi naman daw po kailangan ng election protest para i-conduct yung manual recount. Then sabi niya rin po, may motu proprio powers naman daw po yung COMELEC to launch such a measure. Ano po masasabi niya, Chairman? Siyempre po, mga abogado kami, may kanya-kanya kaming interpretasyon. Ang tanong ba, tayo ba ay full automation? Malamang-lamang po, simula ng 2010, full automation na po tayo eh. The otherwise po, nung simula pa ng 2010, meron na tayong manual recounting. Hindi na sana nagprotesta noong 2016. Sana nagpa-manual recount na lang. At pag magpapa-manual recount, ang tanong, sino magma-manual recount? Hindi po ba may gastos yun? Yun nga pong protesta lang, na limitado lang ang bilang ng mga ipoprotesta mo. May deposit na gagawin, merong babayad ka na ganyan, may revisors pa nga po yun eh. Katulad nga po yung random manual audit namin. Ilang piraso lang yan? 712 na presinto. Hindi po ba may ginagastos? Kasi papakainin mo yung mga kahit paano na andun sila, nagmimerienda, etc. May gastos. Saan po namin kukuhanin? Wala naman sa budget na mayroon tayong So kung magkakaroon po ng ganong klaseng feature ang ating automated election, dapat po magbago yung batas. Dapat mag-prescribe ng proseso paano gagawin natin yon. Otherwise, after the election, sinasabi mismo